Halos walang tigil sa pagbuga ng itim at makapal na usok ang Bulkang Canlaon mula pa kagabi. 4 na ash emissions ang naitala ng PHIVOLCS 2 beses kagabi at kaninang umaga. Wala pang namomonitor na ashfall sa mga lugar malapit sa bulkan at nananatili ito sa Alert Level 2. Ibig sabihin po niyan, ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 4-kilometer radius ng permanent danger zone. Mga kapuso, doble ingat po lalo't nagsisimula ng uminit ang panahon. Sa Zamboanga City, hinimatay ang isang delivery rider dahil daw sa init. Bigla lang yung parang nahimatay ba dito. Okay lang to, sir. Agad nirespondihan ng rider na nawala ng malay sa gitna ng kalsada. Dinala siya sa health center. Ayon sa isang opisyal ng barangay, posible ang mainit na panahon ang dahilan ng pagkahilo ng rider. Nang mangyari ang insidente, nasa 37 degrees Celsius ang heat index batay sa tala ng Pag-asa. Sa mahal po ngayon ng petrolyo, may mga tsoper na nagbawas ng biyahe o tumigil muna sa pamamasada. At ang balak namang tigil pasada ng ilang transport group sa Lunes, isinantabi muna. Mula sa Quezon City, nakatutok live si Bernadette Reyes. Bernadette? Pia, sa kabila ng nakatakdang pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo sa darating na linggo, ay hindi na muna itutuloy ng ilang transport group ang kanilang planong transport holiday sa Lunes. Sa Lunes, planong mag-transport holiday o tigil pasada ng mga grupong FEDJUDAP o Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines at LTOP o Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas sa gitna ng walang prenong taas presyo sa petrolyo. Pero hindi na raw muna yan itutuloy ng mga grupo. Sa halip, makikipagpulong sila sa DOTR at LTFRB habang ipinapanawagan ang dagdag sa pamasahe. Magsimula na sila magbibigay sa jeepney at saka UB Express, TNBS. Tinawag din nila po yung mga kasamahan namin na sasama sana dito sa ating tigil pasada sa Monday. Ipopos namin po yan dahil po mismo ang ating Pangulo alam niya magkano ang baseline nung tumaas ng ating krudo na umabot na ngayon na maigit 100. Nagsimula po yan sa 49, may 51 hanggang 55. I-atras po na namin panandalian. Kasi po, binalita po sa amin na baka ibigay na po yung 2 pisong hinihiling namin at saka yung 10,000 subsidy. Pero ang ibang transport group hindi na raw kinakaya ang taas presyo. Kaya pansamantala silang hindi na muna bumiyahe o binabawasan na ang biyahe tulad ng Juan Transport Services Cooperative na may ruta sa Quezon City. Sa modern natin, pumapalo ito ng 74,000 sa 21 units na modern. So hindi na talaga kami kikita. Kaya minabuti namin na tumigil muna, at least masave namin yung isang araw. And then ngayon, operation kami pero reduced na yung units natin. Sa Kasiguran Aurora, halos 80% ng grupo ng mga tricycle driver ang tumigil din sa pagpasada. Sa Mangaldan, Pangasinan, ilang tsuper din ng jeep ang hindi pumasada o kaya'y nagbawas ng biyahe. Dahil bukod sa mahalang petrolyo, may mga gasolinahan ding nagsara muna. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng LTFRB at DOTR ukol dito. Ayon sa oil industry sources, sa susunod na linggo, 16 to 18 pesos ang posibleng dagdag sa kada litro ng diesel at 9 to 11 pesos sa gasolina. Kadalasan tuwing araw ng Martes nagpapatupad ang price adjustment sa mga produktong petrolyo. Pero ngayong Sabado ng umaga, pila na ang mga nagpapagas sa gas station na ito dito sa North Fairview. Mas mababa kasi ang presyo dito ng diesel at gasolina kumpara sa ibang lugar. Mahigit 74 pesos ang gasolina at mahigit 101 pesos ang diesel sa gasolinahang ito sa Fairview. Malayo ang presyo sa gasolinahang ito sa Pasay na umaabot na ng 120 pesos ang premium diesel, habang umaabot naman hanggang 99 pesos ang 50 centavos sa gasolina. Competitive lang kami sa mga lowest prices sa mga katabi po namin kasi marami kami din dito ng gasolina pero almost same na yung price namin. Sa iba kasi umabot ng 81 100. Kailangan gapang rito kasi dito mura eh. Pag nandito kami kung saan lang yung medyo mura-mura, yan lang.
May iba naman na nagbigay na ng discount tulad ng gasolinahan na ito sa Mindanao Avenue kung saan mahigit 72 pesos lang ang kada litro ng gasolina at 94 pesos ang diesel. Alright, Bernadette? Pia, sa Miyerkules ay inaasahang sisimulan na ng DSWD ang pamamahagi ng mga cash assistance sa mga jeepney driver. Bukod pa ito sa inaasahan namang fuel subsidy mula sa DOTR. Pia? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Ngayong weekend, all armies run to Seoul, South Korea para sa much-awaited comeback ng global supergroup na BTS. Ang mga trivia sa likod ng opisyal na pagbabalik ng OT7 o 1-7, yahatid sa atin ni Kuya Kim. Kuya Kim, ano na? Matapos ang 4 na taong gaganapin sa Seoul, South Korea ang pinakailabangang comeback ng K-pop supergroup na BTS. Ang kanilang comeback concert na tinatayang dadaluhan ng 260,000 na katao, espesyal daw. Hindi kasi ito gaganapin sa isang stadium o arena, kundi sa makasaysayang Gwanghwamun Square. Ang Gwanghwamun Square, isang napakalaking pampublikong plaza sa gitna ng Seoul. Dito matatagpuan ang main gate patungong Gyeongbokgung Palace. Ang palasyong ito, na tinayo pa noong 1395, nagsilbing kauna-unahan at pangunahing royal residence ng Joseon Dynasty. Fast forward to 2026, isa na ito ngayon sa pinakadinarayong tourist attraction sa South Korea. Dito pwede ka mag-arkila ng kanilang traditional kasuotan, ang hanbok. Maaari din masaksihan ang changing of the guard ceremony, na para bang eksena sa K-drama. Isa pa sa mga pasabog ng BTS para sa kanilang comeback, ang bago nilang album, ang Arirang. Ang Arirang, isang sikat na traditional folk song sa Korea na tungkol sa pag-ibig, pighati, at katatagan. Sa laki ng papel ng kantang ito sa kultura at kasaysayan ng mga Koreano, 2 beses na itong naisama sa representative list of the Intangible Cultural Heritage of Humanity ng UNESCO. Nakapwa sinumite ng Republic of Korea o South Korea at ng Democratic People's Republic of Korea o North Korea. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.